demonyo! Galingan mo ka, putang ina mo! Manalo achievement na yun. Why? To all the people of Cebu is being born with change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit, nakakulong ako ito! Sino may kasama ka saan? Kasalanan nyo! Tingnan natin si Chef Francis Marcos. Putang ina! Wow! Ayun. Fuck you! Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas na. Pare, sa sinituro ko na tutulog, pare! Huwag ka malumang kita, 15 minutes sa way. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutuhayan ang the biggest namigay ng iPhone sa mga bata niya pero binawi rin. Hindi pa nasi-set up. Ngayon pa. Trust me, hindi totoo yun mga kahombre ko. The biggest paraffol or raffle maker, ipaparaffle daw ang pampunerarya niyang sasakyan. Asa ka pa? Hindi niya po gagawin yan. Doon sa aking mabibigyan yan, yung mapipili ko, sana mahalin nyo. Alagaan nyo. At yan ay legendary yan sasakyan na yan. Legendary. Instead, ang ginawa niya ay itinago niya sa Isabela ang kanyang sasakyan. The biggest kauna-unahang scammer, di umanong na-scam, mga kahombre ko. Sir, sa mga statement mo, lagi mo samahan ng word na allegedly. Protection yan against unnecessary lawfare. Allegedly. Pwede. Ang pinakabobo sa lahat ng manloloko, Norman, gusgusin, palakpakan ng inidoro sa ulo ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 40 videos ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. At ayon sa mga kupal sa internet, ito daw ay gatas, nagatas, 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 kahombre ko, sobrang tindiho ng gatas dito. Ang sarap i-milk all the way. At sa ngayon, mga kahombre ko, ang tindi pa rin, ang tibay pa rin because we are still making millions. Paldo! Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video ay ating tinalakay ang pagkabalik ni Gusgusin sa Sheraton Hotel at ang di umano'y peke nitong plaka, mga kahombre ko. Yan ang pinakamatindi dyan. Idol, hindi nyo na po siguro tanda, tinulungan nyo po kami dati sa Isabela. Gumaling po sa parbo pamangking ko si Jonas Gabriel dahil sa'yo. Love you, Idol. Montefalcon Abdul. Thank you. Eto, lalabas na naman ho ang pagkaanga-anga nito dito, mga kahombre ko. Ano ba ang parvo? Ang parvo ay isang virus na natatamo lamang ng mga hayop, especially ng mga aso. Montefalcon Abdul. Maaaring hindi ko na naalala yung sinasabi mong natulungan ko na gumaling, Jonas Gabriel. Maaaring hindi ko na siya naalala, pero
napakataba sa puso na ako pa inaalala nyo. God bless you, mabuhay kayo. At hanggat kaya ko pa, kung meron ako may tutulong, don't hesitate na magsabi. At ako'y nakahandang tumulong. In short, mga kahombre ko, hindi niya alam kung ano yung sakit na parmo. Paano mo hindi alam yung sakit na pwedeng dumapo sa'yo? Sabi nga ni Asek Lacanilao, para ka daw asong. Aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Hay nako, Norman Gusgusin. Nakakatawa po talaga mga kahombre ko ang ating laruan. Sa programang Damdaming Bayan, naimbitahan si Asek Marcus Lacanilao. Asek Lacanilao sir, isa na lamang po. Ayan, yung itong pinawalang bisa na nga ba ang driver's license aking ang vlogger na aking best friend na kamag-anak niyo yata. Ayan, ang pangalan ay Norman Mangusin, aka Francisco Leo Marcos pa rin. Oo nga, kasi dapat magsilbing ano to lesson. Though marami nang na-revoke ang license. Di na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. Ayan, ano po ang nangyari sa kanya sir? Ito po yan, opo, na-show cause order po siya dahil po nagda-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway, sa Las Piñas, na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Pangalawa, marami po siyang mga, siya na rin ano sa sarili niya, ang dami niya mga vlog na violation, overspeeding, marami po. Pinagmamalaki pa. Ngayon, kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya. Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao lang ng taong gobyerno din. So mas hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero revoke na po yung kanyang license, driver's license. Opo, revoke na po yung license niya. Revoke na po yan. Hindi na po yan makakapagmaneho. At marami daw itong mga vlog na nag-o-overspeed ito. Itinatanggihan ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Kaso ito po yung mga patunay. But as you see, I'm running at the incredible speed of 180 km/h. As in grabe. Pakita mo saan la kung gaano tayo kabilis. Ayan o. Dude, pakita mo. Ayan. At the incredible speed of 180. Hindi na ito makapagmaneho pa kahit kailan. Oo. Ayan yung pinakamaganda, mga kahombre ko. Kasi imagine niyo yun. Bilang na nga lang ang kanyang mga ID, nabawasan pa. Pero knowing Norman Gusgusin, madali lang naman gumawa niyan. Utak lang yan. Di ba? Sa amin po ano lang, hindi namin pinapatulad. Saka ano po ako animal advocate po ako Yung pong mga, sa amin sa Batangas, yung pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin, sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Hindi ako pumapatol sa awan. Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. So in short, pinapalabas po ng ating butihing Asek na si Norman Gusgusin ay isang animal. Sa mga hindi naman nakakaintindi, ayun po yung pinapalabas niya. Na kumbaga siya'y mabait sa mga animal. In this case, aso daw po si Gusgusin. And in fact, okay lang sa kanya yan. In fact, kumahol nga siya Nangangagat ako. Kumakahol po siya. Yun nga lang. Luckily, sa monitor lang po natin nakita itong action na ito.
Kasi kung sa personal ito, malamang ang pangit, dugyot na nga, ang baho pa. Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita. Makagago! Nangangagat ako. Sa programang dinaluhan ni Asek Lacanilaw, ang isa sa mga host nito ay si Deo Macalma. Oh, eto. Ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niya raw, itong Francis Leo Marcos. Una, Mr. Macalma, Fake news, ayan. reviewin mo lahat. Fake news, ayan. Sa social media. Reviewin mo lahat ng YouTube channel ko. Lahat ng live ko. Lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. Kapatid ko si Bobo. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Si Bobo, kapatid mo. Anak ako ni Ferdinand Marcos Senior. Kay Doña Remedios Carino. Wala kang makikita. Yung mga, siguro, yung information mo ay gawa-gawa yan. Ang dami na ngang fake news na lumabas eh. Pati CBCP, ginamit nila. At the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Macalma, matanda na ho kayo. Huwag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Eh, biruin nyo, tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? Kagagaling lang niya sa COVID. Eh, tatawagan nyo ng ganyan na sasabihin nyo. Eh, kahit sino. Sasabihin nyo, nagpapanggap ako na kapatid niya. Kailan ko sinabi na magkapatid kami? Yung mga naglalabas ng balita na yan. Yan, na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko ng anti-wiretapping law, sedition, bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ako ng pera, ipakukulong ko kayong lahat, mga hindot kayo. Mr. Macalma, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Di ibig sabihin, fake news din ang lakad mong hindot ka. Di ba? Tama ba? Paano mo sasabihin na, kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan na ilabas, araw-arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin ka na aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. So matagal na po pala siya, mga kahombre ko, na ganyan ang kanyang ideology, no? Na kumbaga ipapakulong kita, kakasuhan kita. Ikaw fake news ang lakad mo eh. Nananawagan mo ako sa may-ari ng DCRH na pakisibak nyo na ho si Deo Macalma at fake news ang lakad niyan. Fake news yan. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, kapag hindi mo na ilabas na mismong ako live na nagsasalita na sinabi kong magkapatid kami ni Bongbong at sinabi kong sila ang nanghihingi ng pera sa akin, ididimanda kita. Mag-uubos ako ng pera, ididimanda kita. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Eddie sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Sino yung Marcos niya? Dapat palang tawag natin dito si Boy Caso. Pwede siyang mang-alipusta o manarantado ng tao. Tama. Pero hindi mo siya pwedeng kasuhan. Siya lang ang pwedeng magkaso sa'yo. May mga ganun pala talagang tao, mga kahombre ko. Kasi pangalawang tao pa lang to na nakikilala kong ganun. Hipokrito ba? Alam mo yon, mga kahombre ko? Bibigyan ko itong... Bibigyan kita pusang galaka. Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at legit yung original na video na galing sa akin mismo, na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung kaladkarin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang, matanda kang, gurang pulgasing, baong-bao. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Animal ka. Biruin mo, itong ginawa ng hindot na Deo Macalma na ito, yung isang anchor na nagbabalita ng tama at patas, binigyan niya ng gag order. Itong buwisit na, hoy, ikaw hindot ka, Deo Macalma ka, buwisit ka. Hindi mo ba alam
na lahat ultimo yung janitor nyo binigyan ulit tigil-tigil sa sakong bigas? Baka pati ikaw kumuha rin? Bobo neto. Totoo kaya yun o hindi? Kung totoo man yun yung humanitarian mo kuno. Tama? Hindi mo na yan kaya dapat pa ulitin o sabihin. Kasi itinulong mo na yon, tama? So, stupid naman na iyayabang mo yon sa ganitong paraan. Kung tutulong ka na lang. Magalit man sila sa'yo, pero kinain nila yung binigay mo, hindi mo na yan dapat binabaoy pa. Okay na yon. Goods na yon, Norman Gusgusin. Kasi dyan lumalabas na wala talagang kwenta yung ugali mo. Kasi ibinigay mo, tas ganyan ang banat mo. Siyempre, hindi maganda yon. Pangit yon. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusang trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTapSend. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-TapTapSend mo na yan. Sino yan? Sabi ni Skype, boss, totoo FLM yung sinasabi nung in-interview ni Makabaho na si Nasukir FX. Paano naman naging ex-president? Di naman namin kilala yan. Oo, yan ang budol-budol. Oo. Nagtatang siya ng sarili niyang FFCI doon sa Amerika, nang hingi siya ng mga donasyon at tinip niya. Oo. Yan ang totoong budol-budol. Walang naniniwala dyan kay Nasukir. Andiyan si Janice, oh. Oh, yung pera ni Janice, hindi nga nakabalik sa kanya. Andiyan si Odette. Andito sa chat. Sa group chat na to. Oo. Diyos ko naman, Gusgusin. Asawa mo nga, hindi mo kilala. Good morning, FLM. Ex-wife mo ba talaga yon? Ang alin? Yung pinalabas di ba kagago? Hindi ko kilala yon. Huwag ka mag-alala, kakasuhan ko rin yon. Kakasuhan ko yon. Numero 1 mong vlogger na si Mac Pablo, hindi mo rin kilala. Boss, nakita mo na ba yung kay... Ay, wala akong panahon dyan. Sino? Yung Mac Diablo? Ay, wala yon. Puta, hindi ko na pakilala yon. Kunyari, nag-supporter, naging vlogger ko kunyari, pero hindi ko kilala yan ng personal. Si Romy Diaz, hindi mo kilala. Mag-i-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko nag-i-empleyado yan. Hindi naman talaga. Kung sasabihin niya na nag-i-empleyado ko raw siya, di ko raw siya sinweldohan, magbigay siya ng patunay na nag-i-empleyado ko siya. Meron ba siyang pinirmahang kontrata? Tapos ngayon, hindi mo kilala si Nasukir? Maya-maya niyan, baka hindi mo na rin kilala si Cap Nino Barzaga. Kasi wala to eh. Kasi mga kahombre ko, kapag kalokohan niya, hindi niya maalala. Yung pong kaibigan daw nyo na kalbong, asa na? Na kalbong bakla na taga Baguio. Ah, sino kalbong bakla na taga Baguio? Sino yun? Si, ano yata yan ba, si Nino Barzaga. Patay na? Oh, ano nga yun? Yung kaibigan kong bakla daw na talaga. Hindi ko kaibigan yan. Nakisakay lang sa pangalan ko yan. Oo. Nakisakay lang sa pangalan ko yan. Yan ay napatawad ko na rin nung ako'y binalahura niya. Okay? Napatawad ko na yan. Pero pag inulit niya, uubusin ko anit niya. Ang naaalala niya lang ay sarili niya lang. Kasi hanggang dun lang po yung utak niya.
Or dahil, alam niyo yun, gano'n naman talaga mga criminal-minded, di ba? Hindi ka aamin kahit nakulong ka na. Yun ang matindi sa mga ganyang klase ng mentalidad, mga kahombre ko. Ay, nako, lahat naman ng pinag-i-interview ni Makabaho, puro mga gawa-gawa niyang kwento yan, Paano naging gawa-gawa ang mga kwento ng napakaraming tao na nagpa-interview sa akin, ha? Di ba sinubukan mo rin mang-interview? Di ba? Ngayon na-realize mo na ganun kahirap gumawa ng isang interview. Pwede mo bang sabihin sa kanila, Joshua, kung saan nakatikim siya ng black eye si Makagago? Dito lang banda. Dito lang banda. Saan mo inupakan si Makagago? Manipis lang yan, 2023, sunugan yun. B3. 2023, sunugan. B3. So, ilang beses siya nasapak? Bali, 2 beses siya sinapak nun kasi si OGKB, alam ko yung isa doon, di ba? Kaliwa ka sinapak. Ikaw? Kanan ako para pantay. Pahamon-hamon ka pa. Pahamon-hamon ka pa pala? Grabe naman yan. Hindi ba natarantado din siya? Binawi rin sa takot nung bata. Gandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abesilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. At ayon dun sa bata, iniskam siya ni Norman Gusgusin. 50,000 ang pinangako, 2,000 lang ang binigay. Pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Napakatibay nito, mga kahombre ko, di ba? Walang puso. Ayan ang sinasabi ko. Lahat ng didikit sa tao na ito, mamalasin ang buhay. Yan ang totoo, mga kahombre ko. Pag nakabasa pa ako ng ganyan, diretso block na kayo dito. Wala akong panahon dyan kay Makabaho, hindi worth kalabanin yan. May kaso na sa akin yan, yun na yun. At dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na hindi niya na mabanggit-banggit ang pangalan ko dahil sa kanyang pagkanginig at pagkaduwag. Norman Gusgusin, pwede mo namang aminin na ikay duwag na sa akin. Wala namang problema doon, Norman Gusgusin. Gawin mo na yan! Para naman magkaroon ka ng maganda at safe na way out. Kesa ganyan ang gagawin mo. Iiwasan mo ko, hindi mo ko maiiwasan. Kasi ikaw ang gagastos sa lahat ng i-final mo sa akin. Uubusin talaga kita, alam mo yan? Naalala ko pa yung mga better days na sinabi mo na uubusin mo ko. Wawakasan kita. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Pauulanan kita. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapail sa'yo para hindi matapos. Mahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, baka kukulong ka. Di ba? Ganun yun. At hindi ako papayag na hindi mga bata akong pulis ang uhuli sa'yo paglabas ng warrant mo. Hindi po pwedeng hindi yung mga bata ko ang huhuli sa'yo. Siyempre, paglabas ng warrant, may kopya agad kami. Antimano yung mga bata ko agad. Eto, punta na, kunin nyo na yan. Baka maunahan pa kayo. Yun. Wawakasan ko yung karera mo. Kilalang kilala pa naman ang tao na ito, mga kahombre ko, na yung mga sinasabi niya sa bunganga niya ay para sa kanya. Yan talagang totoo dyan. Sa kasamaang lahat ng sinabi ni Norman Gusgusin, from the beginning till the end, sa kanya lang lahat bumalik. Lahat ng pagbabanta niya, sa kanya lahat bumalik. Lahat ng pagbabanta niya na pananakot kuno, bumalik sa kanya lahat. Umpisa, idinamay niya ang aking anak, ang mga pamilya ko, ang asawa ko. Araw-araw ako magla-live. Araw-araw, 2 beses. Isa sa hapon, isa sa madaling araw. Ipapahiya ko yan. Di ba, Makagago? Di ka ba nahihiya sa pamilya mo?
Lalo na sa mga magulang mo. Di ka ba nahihiya? Nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. Di ba? Yung anak ni Makagago, panoorin mo to. Yung tatay mo walang bayag, gagabalat. Yung asawa ni Makagago, oy, kung sino ka man. Panoorin mo to. Yung asawa mo walang bayag, gagabalat, puro bunganga lang. Noong ginawa sa kanya, ito ang naging reaksyon niya. Ganyan ka pinalaki ng nanay mo. Na kapag hindi mo kinaya yung kalaban mo, pati anak niya idadamay mo. Ganyan ka pinalaki ng magulang mo. Siguro kulang ka sa pagmamahal, no? Kulang ka siguro sa atensyon. Wala kayong pinagkaiba ni Makaogag eh. Di ba? Yung mga ganyang stylean, di ba? Pag hindi nyo kinaya yung kalaban nyo, idadamay nyo yung anak. Minsan lang akong papatol, pero mag-uubos ho ako ng dugo, pawis, pera. Kasi apektado ho yung anak ko sa ginawa niya. Sige, hindi ko papatulan. Kaso nung anak ko na tumawag, umiiyak, hindi na ho maganda. Yan ho ay foul na. At gagawin ko ho lahat. Itataya ko ho yung buhay ko. Kasi anak ko na ho yung naapektado. Talo na naman, tama! Pangalawa, inilabas niya ngayon, mga kahombre ko, yung challenger ko. Ayan hindi sa'yo nakapangalan, kinangina mo. Saksakan ka ng hambog, hindrotot ka. May pa-challenger ka pa. Baka maubusan ng gasolina yung challenger ko. Eto. Kinangina mo, ayan naka-encumbered sa Union Bank yung challenger mo. Yan na maglalabas ng totoong ebidensya at resibo. Ngayon, ano nangyari? Puros kamalasan na nangyari sa expedition niya. Revoke ang license. Bumalik na naman yan sa kanya. Katarantaduhan niya, bumabalik sa kanya. Malas nga kasi. Pangatlo, mga kahombre ko, yung mga pagbabanta niya sa buhay ko. Basta ito, promise ko sa inyo. Within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Si Ogag. Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan doon nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Pero buti na lang, wala ako doon. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi ng San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Babarilin na kita sa ulo. Yan, i-record niya yan. Mga pananakot niya, etc. etc. Ayun, nangyari rin ho sa kanya at ito ang naging reaction niya. Lumipat na ako. Kalilipat ko lang. Siyempre, katabi ko si Pudgenius. Alangan naman hindi ako lumipat. Katabi ko si Pudgenius Yung nagpicture sa akin na nakatalikod ako na may sniper rifle kapitbahay ko di lumipat ako. Siyempre. Di ba? Di totoong duwag ka nga at ito pa. Umamin pa siya, mga kahombre ko, na nung pumunta ako nung araw na yon. Nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan Naisip ko, baka may anak din. Kita nyo na, mga kahombre ko, lahat ng sinabi niya ay bumalik lang sa kanya. Boomerang! Ayan ang nangyayari kapag ikaw ay anga-anga at maliit ang kokote at walang researcher. Durog, di ba? So, ganito na lang. Within the week, pag itong ating channel, inabot ng 50,000, kasi sa TikTok, yung isang account ko, 4 million. Sa YouTube, sa isang account ko sa TikTok, 500,000 plus. So, balak ko kasi,
sa TikTok ko na lang ipamigay kasi mas maraming tao ron. Pero kung ito, hanggang next week, abutin ng 50,000 subscriber, dito ko na lang sa YouTube ipamimigay. Sa inyong lahat. Sa kasamaang palad, may kumakalat na isang post stating na isinasangla na pala ito ni Gusgusin, mga kahombre ko. O, diba, sinangla, malabo pa sa sabaw ng pusit na ipaparabol niya at ipapamigay niya yan. Ayun, nasa Isabela na yung sasakyan. Natalo kasi sa Baccarat, akala kasi tatagos yung kinita niya sa YT. Problemado na sa upa, problemado pa sa pasahod sa 3 manang niya. Yung utang pa sa at ngayon pinagsanglaan ng sasakyan na hindi natutubusin. Kawawa naman yung attorney na yon. Patay ka ngayon? Oo. Alam nyo mga kahombre ko, magtataka at mag-iisip kayo. Sa naging laban natin na ito ni Gusgusin, ito pong mga ganitong klase ng account, mga dummy account, ito po usually ay dapat hindi pinaniniwalaan kasi wala namang kwenta, di ba? Sino ba tong mga to? Kaso lang, sa laban na ito, this is very important. Kasi yung mga nagsasabi ng legitimacy. Mga takot nga lang silang humarap. Siyempre, duwag sila, di ba? Duwag siguro sila na harapin si Norman Mangusin. Pero, may katotohanan po itong mga to, mga kahombre. Siguro ayaw lang nila ng gulo sa buhay nila, tama? Pero yan, pwedeng lehitimo yan, mga kahombre ko. Sa takbo ng nangyayari sa story na ito, pwedeng totoo yan. Medyo realistic yan, kaya ako binasa yan sa inyo. Para sa akin, mga kahombre ko, napakalabo po na iparaffle niyan sa sakyan na yan. Kasi una sa lahat, kung maibebenta niya yan sa halagang 300,000, alam ko yung halaga, no? Di pa sasalamatan kita. Katangan ito. Kung ibebenta niya o isasangla niya yan sa ganung halaga, mga kahombre ko, malamang mas tatanggapin niya yon. Kesa naman ibigay niya lang ng libre yan. Diba? Hindi niya po afford para sa mga eng-eng na naniniwala dyan sa paraffle na yan. Hindi niya po yan afford. Wala po siyang kapera-pera. Intindihin nyo yan. Ito nga picture nila sa Pampanga. Meron bang bilyonaryo na kumakain sa lugawan? I don't know, man. Hindi, wala talaga. Kung meron man, siguro super down to earth, mga kahombre ko. Pero hindi siya down to earth. So, kung legit siyang bilyonaryo, hindi ho kakain yung klase ng utak ni Mangusin sa ganyan. Kasi ilalive niya pa yan at ipagmamayabang niya pa yan, mga kahombre ko. Aquapana nga, iniyayabang niya, which tubig lang eh. Tanga, Aquapana yan, oh. Aquapana, bobo. Napaka-bobo mo. Ayan o. Aquapana, Tuscany. Toscany, Aquapana. Tanga. Pwede ba ako uminom ng hindi Aquapana? Nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang Aquapana lang ako. Ikaw pang ice tubig ka lang. So malamang, iyayabang at iyayabang niya yan. Pero dahil wala siyang iyayabang dito sa lugawan, mga kahombre ko, which, okay lang naman because lahat tayo kumakain. Kaso iba nga siya. Iba ho si Norman Gusgusin. Hindi yan pang lugawan, di ba? Pang mga yan, yung mga casino na masasarap na resto, di ba? Kaya kung tatansyahin mo sa ugali niya, kung bilyonaryo at mapera siya, hindi ho siya kakain sa lugar na kinakainan nating lahat. Never, ever, mga kahombre ko. Trust me. Kaya kayo, huwag kayo maniniwala sa paraffle niyan. Hindi totoo yan. Kamakailan lang din, mga kahombre ko, si Gusgusin ay binigyan ng iPhone si Casper. Kabago-bago ay nahulog at kitang-kita natin dito ang pagkadismaya ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Samantala, napansin namin, sa Facebook account ni Casper, gumagawa ito ng mga comedy skits tungkol kay Makagagawa Zapman. Ngunit, mapapansin natin na ang mga quality ng videos niya ay dugyot pa rin. Isa pa hong mayabang itong Casper na ito, no? Napakalabong gagamitin niya pa rin ang luma niyang cellphone, mga kahombre ko, sa pagbivideo kung meron siyang iPhone. Asa ka pa. So alam nyo na, hindi totoo na namigay si Norman Gusgusin
ng iPhone. Di ba? Nakakagulat ba? Siyempre hindi. Kumbaga, minumulat ko lang ang mga mata nyo for full awareness na huwag kayong magpapaniwala sa tao na ito. Kung tatawanan nyo na lang mga kahombre ko. Huwag kayong magpapa-attract o magpapaniwala sa taong walang kwenta. Pakiusap lang, lalong-lalo na sa mga OFW. Hindi worth it yan, mga kahombre ko. Never, ever. Sa isang live ni Cap, nairita ito at binulgar ang sari-saring mga impormasyon ukol kay Gusgusin, mga kahombre ko. Alam mo, wala akong pakialam sa putang inang sinasabi mong Norman Mangusin laban kay Makagago. Wala akong pakialam dyan. Okay? Ito aminin ko po sa inyo. Ito aminin ko na po sa inyo, guys. Nung isang gabi, may kausap na ako na malapit kay Makagago. Malapit kay Makagago, ini-invite tayo ron. Ini-invite tayo. At ito na rin, aaminin ko na rin sa inyo. About Norman Mangusin, total tinatanong nyo na rin ako dyan. Kung anong komento ko. Simple lang ang masasabi ko about dyan sa awayan ni Makagago at ni Norman Mangusin or alias Francis Leo Marcos. Sa akin, nung pakikipag-usap doon, ang sabi ko, manggagaling ako ng Baguio City, babiyahe ako ng Laguna, tapos wala naman ako mahihita, humingi ako ng TF. Okay? Humingi ako ng TF. Pero, nung kami nagkausap? Saturday? Oh yeah, I think Saturday night. Yung tinawagan ako, sige, deal ako. Basta't bayaran nyo ang oras ko doon pagpunta dyan. Mga ganon. But now, nung paggising ko nung Sunday morning, napagtanto ko na hindi na ako tumuloy. Hindi na ako tumuloy doon sa interview kay Makagago. And then, ito ang dahilan ko kung ba't ayoko na lang tumuloy. Total, mahaba na yung awayan nilang dalawa. Di ba? Mahaba na ang awayan nila, mahaba na yung issue nila, nakapagsalita na yung mga ibang vlogger, nila Erwin or Romy Diaz, nagsalita na rin si Mac Pablo, na kaibigan ko, lahat naman niya kaibigan ko. Now, humaba na lang humaba ang awayan. Ako naman, sinasabi ko, how many times sa vlog ko, hindi ako nagmo-monetize. Hindi ko hinahabol ang viewer sa aking live. Mag-unfollow kayo, mag-unsubscribe kayo, wala akong pakialam. At yes, totoo din naman na nilapitan siya ng aking team upang makuhanan ko siya ng panaya, mga kahombre ko. Pero syempre, sa kasamaan palad, hindi siguro kami nagkaayos ng usap ni Cap Barzaga, but I respect him. At pasalamat ako dahil at the end of the day, nire-respeto niya rin pala talaga ako. Si FLM, ito po ikikwento ko na rin din sa inyo. Naging magkakilala kami personal ni Francis Leo Marcos. Personal. But, yung ikwento ko doon, kung ano man ang kwento ko doon sa tao ni Makagago, ikikwento ko rin sa inyo. Una nga, nakilala ko si Francis Leo Marcos, I think 2017, yung isang retired na general na PNP, retired general, na kaibigan ko na pumanaw na si retired General Francisco Balagtas. Na kung saan retirement ceremony na ginanap sa Camp Crame, sa Aguirre Hall, nandoon ako, nandoon siya, nilapitan ako ni Francis Leo Marcos. Ito po, totoo po ito sabihin ko, walang dagdag, walang halo. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos doon, nagpakilala siya na siya si Francis Leo Marcos, and then, follower ko daw siya. Nakipagkamay, nakipagkaibigan, normal, nakipagpalitan siya ng number sa akin. After nun, umiikot na si General Balagtas para magpasalamat, makipagkamay sa mga bisita niya na invited niya. Nung time na yon,
biglang lumapit ulit si FLM. Ang sabi niya, pare, si Nino, kaibigan ko na to ngayon. Magkakilala pala kayo ni Nino. Sabing gano'n ni FLM. Now, kinausap ako ni General Balagtas nung pagkatapos na nandoon siya. After nun, winarningan ako. Sinabihan ako ni General Balagtas, Nino, alam ko kahit na may pagkaisip bata ka, gano'n ang word na binanggit sa akin ni General Balagtas, na kahit ikaw ay iba ang utak mo, mga ganon, alam ko matalino ka ninyo. Mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang pagkakasabing word sa akin ni General Balagtas. Nung sinabi niyang ganon na salita, hindi ko alam kung sinong pinatutungko yun ni General Balagtas. Na, o ninyo, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin niya. So dito makikita natin mga kahombre ko, na through a general, doon sila nagkakilala ni Cap. Dahil kaibigan ng general si Cap at si Norman Gusgusin, di ba? Pero binigyan daw siyang babala. Okay, sige. Tingnan natin. Let's move forward. Now, after nung event na yon, mga 3 days, doon na tumawag si Francis Leo Marcos. Tumawag na sa akin si FLM or Norman Mangusin. Una, inayan niya ako na mag-lunch sa somewhere in Sopotel or Diamond. O, baka, hindi ko na matandaan yung hotel na pinuntan. Pero hindi ako sumipot. Ito aminin ko sa inyo guys ha. Nung inaaya niya ako doon, meron siyang gustong ipakiusap sa akin. Na-erekta ko siya kay dating sekretary Bongo at ngayon ay Senator Bongo na. Now, doon ko napagtanto yung sinasabi ni General Balagtas na mag-ingat ka sa kaibigan natin ninyo. Doon, napag-isip-isip ko na may hinihingi ng pabor sa akin. Si FLM na ilapit ko siya sa mga ibang higher official. Doon, another topic na naman, one time, in-invite niya nga ako, naikwento ko rin naman ito sa mga dating vlog na against kay FLM na in-invite niya ako doon sa isang asyenda niya daw kuno, somewhere in Pagudpod, Ilocos Norte. Nung ini-invite niya ako doon, nagkataon, kaibigan ko yung mayor doon, na ang pangalan, Ferdinand Sale. Kaibigan ko, si ex-mayor Ferdinand Sale. I don't know kung mayor pa rin ba siya ngayon. Nung binerify ko kay Mayor Sale, Mayor, pupunta po ako sa area mo sa Pagudpod. In-invite ako ni FLM, sabi kong ganun, sa asyenda niya. After nun, tinawanan ako ni Mayor Sale. Sabi niya, Ninyo, walang asyenda rito sa Ilocos Norte. Dito sa lugar ko, walang asyenda. At yung sinasabi mong Francis Leo Marcos, hindi taga rito yan. Pumupunta yan dito, namumonitor namin, may mga kasamang Chinese. Yun ang pagkakakwento sa akin ni ex-mayor Ferdinand Sale. At dito mukhang nagsisinungaling si Gusgusin kasi wala naman atang hasyenda. Wala naman ata siyang hasyenda talaga sa Ilocos Norte. Slowly, makikita natin dito na may puntos yung sinabi ng general kay Cap na okay lang naman ang kaibigan natin, pero mag-iingat ka lang. Kasi nare-realize at natatansya na rin ni Cap kasi matalino naman to si Cap Barzaga, di ba? Alam nyo naman. In fact, dito, mas natalinuhan niya si Norman Gusgusin. Pero makikita po natin dito, mga kahombre ko, na unti-unti nang, kumbaga, puro lang kabig, si Norman Gusgusin, di ba? Wala siyang binibigay sa ngayon, di ba? Kaya nung sinabi niya sa akin yon, alam niyo ang ginagawa ko kay FLM noong mga panahon na yun, nilalaro ko lang din siya. Nilalaro. Sabi ko, FLM, Francis, okay na, naparating ko na kay Bongo. Naparating ko na kay Secretary, yung mga gusto mong pabor. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang ginagawa ko, alam niyo, kilala niyo si FLM, di ba? Na mambubudol. Di ba? Yun ang pagkakakilala niyo, mambubudol si FLM, scammer. Ang style ko sa kanya, magbibideo call ako kay FLM. Francis, ito magaganyan ako. Nandito ko. Senator Boss,
Siya po si FLM, kaibigan po natin yan, boss. Ito po siya. Igaganyan ko yan. Papakita ko kay FLM, nakasama ko talaga si Bongo. Ngayon, ang pagkakakala ni Francis, lahat ng inilalapit niya sa akin, na inilalapit ko kuno sa mga opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang akala niya, talagang idinidiga ko. Hindi niya alam, puro ko lang siya pinaglolo ko. Sa madaling salita, pangit gamitin ng salita, na ini-scam ko din siya. Ini-scam ko din siya. Pero, lahat ng mga binibigay niyang pera sa akin na hinihingi ko, na ibibigay niya. Sa madaling salita, wala pong naging pakinabang sa akin si FLM. Walang pakinabang. Yun ang totoo. So, na-realize na dito. So, ngayon, ayaw na niya ng puro kabig. So, napag-desisyon na niya, lalaroin niya na, bubudulin niya ito. Solid talaga si Kap. Matalino. Oo. May pagkakataon pa na kinausap niya ako, o ninyo ganito, sinadya ko niyan. Kung meron kayo mapapansin, may mga picture kami ni FLM na kumakain kami sa isang restaurant na nakasakubo kami nun sa Tanay Rizal po yun. Pinuntahan niya akong personal doon. Pinuntahan niya pa ako. Doon sa nangyari naman doon, kaibigan ko ito, si Kote. Kaibigan ko si Kote. Meron akong kaibigan na may farm ng mga manok na taga Antipolo City. Yung farm ng manok na may-ari nun ay matali ko rin kaibigan. Naging kadikit ko na kaya lang, I don't know kung Duterte pa rin ba siya. Ikikwento ko to sa inyo. Sinabihan ako ni FLM, ninyo maraming manok dito sa Tanay. Baka pwede tayong makadiskarte ng manok. Makakabili ako ng manok, ng mga magagandang klaseng manok, papanabong. Ito na, ikikwento ko rin sa inyo. Kahit kunin na lang to ni Makagago. Ito na lang ang kunin niya. Sinama ko si FLM doon sa isang farm ng manukan na kaibigan ko. Ang sinakyan namin ata nun, Mustang na kotse. Mustang. Nung unang sakay ko sa kotse niya, kinabahan ako. Bakit po? Meron siyang mahabang baril na dala-dala na BB Armalite. At meron siyang 45 na dalang baril. Maliban sa 45 at sa isang BB Armalite, siya at yung isang driver dati ni FLM ang nagmamaneho. Bali, dalaw silang magkasama. Pangatlo na ako nun. Nung sinama ko na kay Koti sa Antipolo, sige, kwento-kwento. Ang pagkakaalam ko sa kanya, pinsan siya ni Pangulong Marcos, pinakilala ko siya kay Koti. Naniwala din si Koti na magpinsan nga at naniwala din si Koti na ganon. Ito na. Kung di ako nagkakamali, kumuha siya ng 3 manok doon. 3 manok na panabong. Magagandang klaseng panabong na manok yung nakuha niya. Siyempre, bayaran na, magbabayad na rin siya. Kung hindi pa ako nagkakamali, iniwan namin yung farm ni Kote, iniwan yung manok, kumuha siya ng pera sa M. Holier. M. Holier, kumuha siya ng pera doon. Parang meron siyang ni-receive na padala. Now, ang ginawa ko, iniwan ko na. Iniwan ko na siya. Sabi ko, kuya, uwi na ako. Kasi kinabahan ako sa kanya, may daladalang Armalite, may dalang 45. Baka mamaya walang papel ang tarantado, pati pag ma-checkpoint yun, madamay pa ako. Siyempre, sakay ako doon. Now, nung iniwan ko na sila, ang pagkakaalam ko, bumalik sila sa bahay ni Kote. Nung bumalik, kinuha atang manok. I don't know kung nagbigay ba siya ng down payment. Wala akong alam doon. Pero, kinagabihan, tinawagan ako ni Kote na ang sabi niya sa akin, ninyo, si FLM kumuha ng manok sa akin. Kumuha ng manok. Sabi ko, ilan pong manok kinuha? 3. Hindi pa siya nagbabayad ninyo.
Hindi pa nagbabayad. Si Francis Leo Marcos na kaibigan natin. Sabing gano'n sa akin ni Kote. Sabi ko, Kuya, baka wala lang siyang dalang pera. Sabi ko, baka wala lang siyang dalang pera. Siyempre, alam naman natin, ang mayayaman, hindi nagdadala ng pera. Ano yan? Cheque yan. Sabi ko gano'n. Pero nung time po na yun, nung dinala ko siya kay Kote, kung di ako nagkakamali, nabigyan niya pa ako ng 30,000 peso. Yun, hindi ko makakalimutan yung binigyan niya ako ng 30,000. O, ninyo, pa-birthday ko sa'yo yan. Kasi nung time na yun, tapos na ang birthday ko. Halimbawa, ngayon ang birthday ko, kinabukasan pumunta siya. Yun ang nangyari nun. Sige, gusto mo ng manok, dinala ko siya. Nung dinala ko na siya, nabigyan niya ako ng 30,000. Now, pinakagabihan, tinawagan na ako ni Kote. Nung tinawagan ako, tama ba itong number na nakuha ko kay FLM? Kinonfirm ko, saka yung binigay niya sa akin. Opo kuya, tama po yung binigay sa akin sa yung number ni FLM. Kayo ba, bahala nga, may usapan na rin naman nata kayo, nasabi ko kay Kote. Ito na. Hanggang sa ilang buwan na, pinapollow up ko yan kay Kote, kay FLM, kuya, nakakaya naman doon sa kaibigan ko na pinakilala ko sa'yo. Yung manok daw. Sabi niya, hindi, nasa abroad lang ako. Ninyo, nasa abroad ako. Nasa biyahe lang ako kamo na nagtutur daw siya. Totoo naman kasi nakita ko yung mga Facebook live niya na nasa abroad nga siya. Sinend ko yung kay Kote. Kuya, pagbalik niyo na lang doon ng Pilipinas. Babawi daw siya, babawi sa'yo. Ito na. After noon, wala na akong balita kung nabayaran na niya ba o hindi. After noon, humirit na naman siya. Hindi ko na lang i-mention kung sino naman tong inilalapit niya sa akin na isang tao na makakuha ng isang posisyon sa gobyerno. Hindi ko na lang i-mention kung ano siya, anong estado sa buhay. Basta't meron siyang kaibigan na gusto niyang ipalapit kay Bongo. Lahat ng gusto niyang inapit sa akin, ako ang gusto niyang gawin tulay kay True Bongo. Yun ang gusto niyang mangyari. Ngayon, doon ko na-realize, lalo, yung sinasabi ni General Balagtas na ingat ka sa kaibigan natin. Parang yung sinabi niya sa akin, ay binibigyan niya na ako ng babala kay FLM. Hindi niya naman in general binanggit yung pangalan ni FLM. Basta ang pagkakasabi ng ni General Balagtas, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Ito na po, mga kaibigan. Bago mamatay si General Balagtas, 3 weeks ago po, sinabi ko na to kay General Balagtas. Nung sinabi ko kay General Balagtas, sabi ko, Sir, naalala mo po ba yung nakipagkilala sa akin na tao? Yung Francis Leo Marcos? O bakit ninyo? Kaibigan ko yan. Kaibigan natin yan. Sabi ko, Sir, ito, ang dami niyang nilalapit sa akin. Nailapit ko rin kay Bongo. Kay Secretary, or kay Sap Bongo. Gusto niya, erekta ko siya ganito. Sabi niya, ninyo, sinabihan na kita na mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang sinabi. Ni-remind, okay boss, alam ko na. Oo, totoo ba itong Francis Leo Marcos talaga siya, boss? Kasi napapahiya na ako, boss, doon sa kaibigan ko na may farm ng manukan. Sinabi ko kay General Balagtas. Sabi niya, lintik talaga tong si Francis. So, hayaan mo ninyo, ipipm ko siya para bayaran niya na yan. Yung Casper, hindi ko kilala yan eh. Yung Casper na sinasabi ni Epel, hindi ko kilala. Now, after nun, kinausap uli ako ni FLM. Nung kinausap niya ako, ito yung huling hiningi niyang pabor sa akin. Yung mailapit ko siya kay dating LTFRB chairman, Martin Digra. Si Martin Digra po ay LTFRB chairman nung araw, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, na kung saan abogado siya ngayon ni ex-President Duterte. Ninyo, meron akong ipapahingi sa yung pabor uli. Sabi niya, kada isang unit, meron kang 5,000. Isang unit daw ng taxi, magkakaroon ako ng 5,000 per unit ng taxi.
Ilang unit yung gusto niyang ilapit ko sa LTFRB? 2 unit, 2,000 unit na taxi. Ilapit ko lang daw kay Martin Digra. At siya na ang makikipag-usap, siya na ang makikipag-dialogue, siya nang mag-i-explain, siya na daw ang bahala kung magkanong ipaparating kay Martin Digra. Grabe to! Kahit sa LTFRB, napakatibay talaga ni Norman Gusgusi kung saan-saan niya talaga isisingit ang kanyang buhay, kahit ano na lang, mga kaombre ko. Wow! Ito pong ginawa ko. Pinuntahan ko ulit si Chairman Martin Digra. Nung pumunta ako kay Chairman Martin Digra, dating gawi, picture kami, video, sinasabi ko, Kuya Francis, araw po ngayon ng December 9, 2025. Ganon ang sinasabi ko, gaganyan ako. Kasama ko si Chairman Martin Digra. Tapos isisend ko yun kay Francis Leo Marcos. Pag sinend ko, syempre iniisip niya, talagang magkasama kami. Kasi sinabi ko yung actual na date ngayon, yung taon, tapos bibidyo call ko siya. Ibibidyo call ko. O kuya, kasama ko si Chairman Martin Digra. Yung papel mo, okay na, pinarating ko na. Gaganon lang ako. Ngayon, scammer, di ba? O kuya, kailangan ng pangmerienda ng mga tropa, ng mga staff niya dito. Kailangan, kuya, pakainin natin. Huwag natin pakainin ng Jollibee mga to. Kukuha tayo ng buffet. Kunwari, catering. Magbibigay ng pera ang damo sa akin. Bisa bigyan niya ako 50 plus. O magkano yung buffet ninyo? Kukunin mo. Magkano yung catering ang kukunin mo dyan? Magkano yung catering? O sabi ko, kuya, 60,000. Good for 100 person na to, 60,000. O sige, bigay. Papadala niya kaagad po yan. Papadala niya yan through Imholier. Through Imholier siya madalas magpadala sa Cebuana eh. Ako naman tonto, utangin to. Akala ko matalino, unggoy din pala to, naunggoy ko. Papadala niya sa akin. May mga pangalan ko. Aminado ako. Mukhang pumero din naman si Cap, mga kahombre ko, di ba? At dito makikita na natin na nagpasakop na si Cap kay Norman Gusgusin. Sobrang solid, pero kumita siya ng malaki. Yun ang mahalaga, di ba? Nadugas mo ang mandurugas. Ngayon, ito na. After nun, nawala ang communication namin. Ni FLM. Hanggang nagkaroon ng pandemic. Nung nagkaroon po ng pandemic, lumutang ang mayaman challenge niya. Lumutang, di po ba? Lumutang yung pangalan niya, lalo siyang umangat doon. Natuwa ako sa ginawa niyang yun. Pamimigay-migay ng mga bigas-bigas. Now, dahil kakilala ko naman siya, magkaibigan kami, tinawagan ko. Sabi ko, Kuya Francis, maganda yung ginagawa mong yan, yung pag-charity, pag-tulong-tulong. Tuloy mo yan. Malaking bagay yan. Napapilip niya rin ako doon. Pero kung tatanungin niyo ako, kung totoo ba nagbibigay siya ng bigas sa mga kababayan natin, sagot ko, hindi ko alam. Hindi ko po alam. Kasi personal, hindi ako pumunta sa kanya. Nung time ng pandemic, may kakayahan akong pumunta sa kanya mula Baguio City. Kaya ko siyang babaan. Pero never kong ginawa. Meron siyang mga vlog na ilang beses niyang minention ang pangalan ko. O, nandito mamaya, si Nino Barsaga. Mga binabanggit niya yan. Pero hindi po ako lumutang. Diyan po sa Quezon City, yung sinasabi niyang building niya, yung sinasabi niyang bahay niya, sa Green Meadow, never kong nilutangan niya. Kahit itanong niyo na kay Yama. Alam po nila Yama yan, never akong lumutang. Ito na. Pumasok na naman ako sa eksena sa kanya. Kasi nga, nagkaroon siya ng problem ng pandemic. Gusto niya, ilapit ko doon siya kay Bongo dahil napag-iinit-initan na daw siya. Sabi ko, kuya, ganito. Tinuturuan ko pa siya. Sabi ko, kuya, tigilan mo yung ganyong pananalita mo, yung kayabangan mo. Tigilan mo. Huwag mo nang patulan yung mga taong umaatake sa'yo. Ituloy mo yung ginagawa mong pagbibigay-bigay ng bigas. One time, may kausap akong taga-NBI. Hindi ko na lang ba i-mention kung anong sining taga-NBI na kausap ko. Ninyo,
anong pagkakilala mo kay FLM? Tinanong akong ganun. Pinipiem ako, sabi ko, sir, nakilala ko lang po yan through General Balagtas eh. Nung time na retirement niya, ganito, ganyan. Sabi ko, nahalata ko rin kuya, kaya ako kinaibigan yan, kasi nga, dahil sa connection ko rin, na gusto niya, maidikit ko siya sa connection ko. Yun naman totoo eh. Yun ang sinabi ko sa taga-NBI. Ngayon, doon ko na nalaman na tinatrabaho na pala siya ng NBI. Doon ko na nalaman. Ngayon, kaya nga nung nagkaroon ako ng ideya, putang inan to, hindi ako lulutang sa bahay nito at hindi ako lulutang doon sa building. Pero hindi ko sinasabi sa kanya yan. Never ko sinabi. Para hindi mawala yung pakinabang ko kay FLM, ang ginagawa ko, nilalaro-laro ko din yung tarantado. Nilalaro-laro ko din. Ngayon, ito na po. Merong pagkakataon, kung natatandaan ninyo, si Rumi Diaz, alias Rumi Diaz, na si Erwin, na taga Quezon, yung dating mayor nila doon, nakilala sa tawag na Don Ramon, nagkaroon ata sila ng hindi magandang understanding. Ngayon, hindi ata nagustuhan ni FLM yun. How many times niya akong tinatawagan na, ninyo, bakbakin mo nga itong politiko na to. Yariin mo nga ito. I-vlog mo ito. Awayin mo, babuyin mo. Ngayon sabi ko, padala mo muna yung pera ko. Ginaganon ko. Ngayon, ang nagpapadala ng pera sa akin dyan, si Yamatan. Yun ang totoo, si Yamatan. How many times akong pinapadalahan? Padala na ako 60,000, 70,000, mga something ganon. Kada vlog ko, hindi ko lang po alam kung nagbabayad si Francis Leo Marcos sa ibang mga vlogger. Kagaya nila Mac Pablo, kagaya nila Jake Magnos, Jilan TV, sila Erwin or Rumi Diaz. I don't know kung binabayaran din ba sila ni FLM para iangat. Wala akong ideya sa ganun. Kasi ako, bayad ako ni FLM noong mga panahon na yun. Talagang nakakatanggap ako ng pera sa kanya kahit nakakulong yung tao. True, Yamatan. Ngayon, ito na. Tinawagan ko si Don Ramon, si ex-mayor. Sabi ko, boss, aatake ako sa'yo ng ganito-ganito konting sa vlog. Kasi binigyan ako ng pera ni FLM. Sakyan mo na lang sasabihin ko. Ginanon ko. Ngayon, sige ninyo, bahala ka na, diskartehan mo na yan. May basbas na rin kay Mayor yon, kay ex-Mayor Don Ramon. Ito na. Nung binakbakan ko, may natanggap pa akong bonus kay FLM. Kung daw nagagamali, 50 milyon. Dahil tontuwa siya. Pinagpipesta ng mga FLM, yung mga video ko, kung sino-sinong inaaway ko ng mga kalaban ni FLM, kung sino-sinong personalidad. Ang hindi ko lang nangyayari doon NBI sa vlog. Never ako nakisawsaw. Sabi ko kay FLM, kuya, kahit na sinong awayin natin, huwag NBI. Ginanon ko siya. Kahit na sino. Ito na po dumating na ang pagkakataon na ini-invite niya ako, pumunta doon mismo sa bahay niya. Dahil alam ko na may warrant siya, hindi ako lumulutang. Pinipilit. Kasi kumuha na ng pagkakataon na siya ay madakma ng NBI, ng Intel. Hindi ako talaga lumutang nila Atty. Vic. Kaya nga noong panahon na yon, halos lahat ng mga FLM defender binabakbak si dating cybercrime head ng NBI na si Vic Lorenzo. Binabakbak nila yan. Ako lang ang tanging defender ng FLM ang hindi bumakbak kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot kay Vic Lorenzo. Hindi ako takot. Hindi ako takot sa kanya kasi wala naman wala akong atraso kay Vic Lorenzo. Wala rin mas atraso sa akin si Vic Lorenzo at wala rin akong personal knowledge sa kanya. Kaya, at alam ko rin, yung ginagawa ni FLM ay puro gimmick at kung sinong nasa likod niya ay hindi ko na i-mention. Kung sino man ang taong nasa likod niya para sila ay lumutang sa social media. Dahil doon, sa personalidad na isang tao ay wala naman akong ebidensya, hindi ko na ikikwento. Ito na. Nagkaroon siya ng problem kung ano, tinatawagan niya ako ng hating gabi, oras ng gabi, o pag hindi ko nasasagot, ang tatawag sa akin si Yama. Ninyo, gusto kong kausapin ni boss, ilapit mo daw siya kay Digong. Ilapit mo siya. Ito na.
Kung naaalala ninyo, meron naging abogado sa FLM na lalaki, nakalimutan kong pangalan kausap ko yung tao ni Digong. Kausap ko yung tao mismo ni Duterte. Sabi ko, ma'am, nagpahingi ng tulong si FLM, ganito, ganyan. Sabi mo itong, Attorney Espillo ba? Parang ganun yung abogado niya, Attorney Espillo. Sabi ko, ang kunin nyo raw abogado, si Attorney Espillo. Yun ang sinabi ko kay FLM at kay Yamatan. At hindi ako nagkamali, yun din ang kinuha nila. Now, hanggang sa nakulong na si FLM, na-arrest na ng NBI, dahil wala na ako natatanggap na pera sa kanya, dahil nakahold na yung tarantado, inaatake na ako ni FLM. Ngayon, kung matagal na kayong nanonood sa mga aktibidades ni FLM, sinabi ko nga doon sa one time sa vlog ko, putang ina ninyong mga Francis Leo Marcos panati kayo. Yayariin ko yan kay ex-secretary Eduardo Anyo, na kung saan si Secretary Anyo ay secretary po ng DILG. Under niya ang BGMP. Kung natatandaan yun. Ngayon, dahil inaatake ako ni FLM, pati nila Jake Magnos, nila Limor Creation. Ay, nga pala, speaking of Limor Creation, magkausap kami last week. Nagka-video call kami. Totally yan si Limor Creation. Pinsan ko po yan. I think, mga third cousin. Oo. Now, ito na. Nung pinarating ko kay Secretary Anyo at yung live ni FLM, habang naka-live, pinurward ko yung kay Secretary Anyo. Nung pinurward ko, Major Salda ng BGMP, tinawagan ako. Sir, ganito sir, kung may nakikita ka pa kay FLM na ganito, huwag ka nang rumekta kay Secretary. Sa akin muna erekta. Sa amin na. Ito na. Binigyan ako ng information ni Major Salda, ay Solda o Salda, ng BGMP. Ngayon ang alam ko, Ardina ata siya Yun ang balita ko, Ardina. Now, nabartolina yung tao. Nabartolina. Pinakita sa akin mismo, pinicturan, binidyohan na nakabartolina na. Ang kalakip nun, huwag ko na lang daw i-vlog. At yun ay tinapik din nila Yamatan. Galit na galit sa akin ang mga FLM fanatic nun, ng mga vlogger niya. Dahil nga sa akin na, bartolina yan at natigil ang kanyang pagla-live sa social media. Pero, palihim para siyang gumagawa ng katarantaduhan sa loob ng kulungan, gamit kung ano-ano mga pangalan, mysterious na mga kung ano-ano mga eklamong pangalan, pero hindi na yung kagaya dati na napakatagal niya nagla-live. So, nabartolina daw mga kaobre ko. So, in short, nag-suffer ho ng matindi si Norman Gusgusin. At dahil dyan, nagalit ng matindi at sumiklab ang apoy ni Norman Gusgusin kasi hindi na siya makakalabas sa mga live videos niya. Hindi na siya makakapang, alam nyo na. Sa social media, di ba? Kasi, syempre, mga kahombre ko, imagine niyo, wala yung star of the show. Wala siya. So, definitely, pabagsak ng pabagsak ang views nila. Eh, syempre, hindi po nila kaya yon na i-take. Kaya kailangan sometimes lalabas at lalabas dapat si Norman Gusgusin sa live at magsasalita. Otherwise, bumabagsak yung traction. Naintindihan naman natin yun kasi umaasa nga sila, ulitin ko, sa palipad ng mga OFW. Eh kaso, kung wala yung bida, paano? Kaso yun nga nangyari. Ang tagal niya po sa Bartolina at doon, tumagal na nasagad yung paglabas niya ulit online kasi talagang winasak siya sa BJMP. Nung nalaman nila na ito'y nakakalusot-lusot, nakasingit-singit sa social media. Now, hanggang sa tumakbong senador yan, somewhere in Pampanga, binubutas ko yung talaga yung mga tarpulin-tarpulin niya. Talagang niyayari ko yung tarpulin niya, sinusunog ko. Tangina ka, naglalagay ka dito sa mga puno-puno binabaklas ko yan para kami ni Erwin de Romy Diaz, mga kaibigan. Ngayon,
Hanggang sa nakalaya ang tarantado kung ano mga sinasabi sa akin yan. Ngayon, siyempre, ako naman, katwiran ko, hindi na ako magre-rebat sa'yo. Hindi na ako magpapatol sa'yo. Kasi unang-una, wala ka ng pakinabang sa akin eh. Wala naman ako mahihita sa'yo, ba't i-rebat? Ngayon, may magtatanong dyan, bakit mo binabanggit niyo si FLM? May nagtanong po dyan sa comment section kung ano daw ang reaksyon ko kay FLM or kay Francis Leo Marcos at kay Makagago. Yun po ang reaksyon ko at pinaliwanag ko po ngayong umaga sa inyo kung ano ang pinagsimulan namin bilang magkaibigan ni FLM. But sa mga this time, ayoko po na pong magpa-interview dahil malala na kung ano man ang pinag-aawayan nila. For the views na lang yan eh. Magagamitan na lang eh. Hindi na po ko magpapa-interview kay Makagago. Si Makagago naman, nire-respeto ko. Wala kaming masamang tinapay. I will respect kung ano man ang ginagawa mong laban mo kay FLM. Go. Support ako sa'yo dyan. Pero, to support ko, hindi na ako magsalita. Okay? Kaya, I'm sorry, MJ. Total, marami ka nang na-interview. Marami ka nang nakausap about FLM. Kaya, move on na ako dyan. Yun na ho ang huli ko. Now, kung gagamitin ito ng ibang vlogger about nung kay FLM, gamitin nyo kung gusto ninyo. Ako sinasabi ko naman, hindi naman ako nagmumonetize. Okay? May mga kakilala si FLM, nakakilala ko din. Okay? Kaya, kahit paano naman, matanda na si FLM. Kung yan ang kabuhayan niya, wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa kung yun ang kabuhayan niya. Kung ayaw niya magbago, patuloy siya. Sa tawakan yung utak ninyo. Lalo-lalo na yung mga OFW na patuloy na napapaniwala niya sa kanyang vlog. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye guys and good morning everyone. Bye-bye na. So hanggang dito na lang mga kahombre ko. Next time ulit, walang good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.